Yan. Sa akin na nakaharap. Oh my God. I still have to learn a lot. Anyway, kumusta kayong lahat dyan? So, ito yung aking pangalawang video. Still trial. Meron na akong bagong laptop. Binigay ng sister ko sa akin. Sinabi ko kasi sa kanya na mayroon akong YouTube channel na kumbaga sineset up ko na to para sa aking retirement. Kasi boring dito sa Amerika pag hindi ka na nagtatrabaho eh. Katulad ng mother ko at saka father ko. 82 years old, 83 years old na sila. They can still drive pero hanggang doon na lang. Kain, tulog, minsan namamasyal sa casino. Pero boring sa kanila yung buhay na ganon. Kaya nakita ko, kailangan mag-isip ako ng way na hindi ako mabobore. Ako pa naman yung ma-action ako eh. Gusto ko galaw ng galaw. I mean, hindi ka naman pwede maglinis ng bahay buong araw. Araw-araw. Pero, I don't know. Kasi, dito sa Amerika, kahit na may edad ka na okay ka pa, kaya mo pa magtrabaho, wala ka namang mga health issues, siguro, pwede ako magtrabaho kahit 3 days. Pero, I'm not sure. Kaya nga, gusto ko na mag-set up ng YouTube channel para meron ako talagang libangan. And later on, siguro may mga topics na pwedeng mapag-uusapan. Honestly, sa ngayon, puro trial, pero okay lang kasi napra-practice na ako. Actually, mag-enroll ako sa computer class ng mga seniors. Pero, hindi ko pa alam kung kailan ako malilibre. Kasi I'm working like 6 days every other week. 5 days every other week. Focus ko tong aking client. She's 101 years old. Malakas pa naman sa awa ng Diyos. Kaya sinasamantala ko magtrabaho muna para makaipon din pandagdag sa pension later on at pambayad sa utang. Maraming utang. Hindi pa tatapos yan. I mean, pero ayoko nang dagdagan. So right now, talagang higpit sinturon sa gastos. So walang mga upgrade. Kaya, anyway, mabalik tayo. Yung laptop, nirigalo ng sister ko, kumbaga parang early retirement gift niya sa akin. Kasi sabi ko, I can't do the videos kung itong telepono lang. Masyadong mahina ang utak ko sa mga gadget na to. Trinay ko, nanonood ako, nagre-research ako. Hindi ko kayang gawin sa Android. I don't know, parang masyadong maliit para gawin yung mga videos na i-edit, lagyan mo ng thumbnail. Ang dami, sound system, whatever. I don't know. So marami pa, mahabang proseso. And I'm hoping na bago ako mag-retire, marami na akong alam. Kaya continuous lang ako sa pagre-research, panonood, nagsusubscribe ako para matuto rin ako, may ma-pick up ako. Lalo na mga kabataan ngayon, grabe. I mean, sila talaga nangingibabaw sa mga YouTube channel na natutuwa ako na sana nga maraming kabataan na ganun ang gagawin nila sa buhay nila, na hindi sila mababarkada, lalayo sa mga pangit na happenings, yung ganun. Kasi sa panahon ngayon, iba na. I mean, I don't know, parang na-overwhelm ako sa mga changes ng mga kabataan ngayon. I mean, way back, naging wild din ako. Pero, nung tumatanda na ako at nagkaanak, I realized hindi yan ang buhay ng isang matinong tao. And besides, nagmamature ka na. So, ibig sabihin, kailangan ayusin mo ang buhay mo. Yung nakaraan is past. Part yan ng immaturity. Kaya ako, sinasabi ko sa mga anak ko, I don't regret it na dumaan ako sa ganong stage. Part yan ng buhay eh.
Kahit sinong tao nagkakamali. Pero, there should be a point na kailangan ituwid mo lahat ng mistakes mo. Baguhin mo na ang lifestyle mo, yung pananaw mo sa buhay. Nagbabago. Hindi pwedeng doon ka na lang, yung matanda ka na, nandiyan ka pa rin nakipag-inuman. I mean, o nakipag-date. I don't know. Hindi ko alam kung bakit. I mean, kanya-kanya tayo ng interest sa buhay, no? Pero, yung thinking natin, ang gusto natin magkaroon ng peace sa buhay. Yung, kahit na may edad ka na, makikita mo yung ginawa mo noon, matutuwa ka ngayon kasi nakita mo na nagbago ka. Yung mga tao na mag-accuse pa rin sa'yo na ganun ka pa rin, yung tingin sa'yo ganun pa rin, hayaan mo sila, isip nila yun eh. Yun ang utak nila. Pero tayo na dumaan sa mga pagsubok na ganun sa buhay, immaturity, na-improve natin, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Na ibig sabihin ng Panginoon, meron talagang magandang plano sa buhay natin. Yun nga lang, talagang dadaan tayo sa butas ng karayom na ma-achieve natin yon. At yung willingness natin at yung pananampalataya natin sa Panginoon na talagang naniniwala tayo sa Kanya na babaguhin niya tayo. Yun, siguro ito yung mga takbo ng mga sinasabi ko, yan ang possible na mga topics about life, you know. You learn something from listening or watching a video. Kasi pangit naman yung mga videos na panonoorin mo na malalason yung utak mo. I mean, kasi pasok yan sa brain mo eh. I mean, yung memory ng brain mo, mas malalason. Ano tawag doon? Mapopoison. Kasi one way yan para pag na-retain mo yan sa utak mo, maalala mo palagi, maisip mo, ay, lahat naman tao gumagawa niyan. Pero mali. It's mali. It's really mali. I mean, manood ka ng mga pelikula, you should always think na it's an entertainment lang. Hindi yung, kasi yung iba, ina-apply na nila sa buhay nila, lalo na yung mga fashion ngayon. Yeah, siguro okay lang yung fashion, ano, pero pag may edad ka naman, medyo i-match mo naman yung pananamit mo sa edad mo. Kasi kahit anong gawin mo sa mukha mo, nandyan yung mga linya ng mga wrinkles. Kahit anong isuot mo, makikita matanda ka pa din. Sana kung celebrity ka, that's okay. Kasi celebrity ka, kailangan magbihis ka. Pero yung regular na person, yung respeto kasi, number one sa respeto. The way you dress up, the way you present yourself, the right words to say. No, kasi ako rin, dinahanan ko yan. I mean, kabataan ko, I was always really bad. You know, mura dito, mura doon. Something like that. Hindi pwede. Talagang masakit na sa tenga ko. Kahit sa tenga ko sumasakit. Maririnig ko yung sarili ko, nagmumura, nagagalit. Oh my God, ayoko na. Mas gusto ko na yung tahimik ang buhay ko. Na relax ang utak ko. Wala akong mga taong sinasagasaan. Wala akong taong kaaway. At ang Panginoon hindi nagpapabaya. Mas nakikita ko yung pagpapala ng Diyos na na-appreciate ko ng gusto. Kasi nakita ng Diyos na gusto mo talagang maging matahimik ang buhay mo, masaya, kontento. But anyway, malapit na naman tong video kung matapos. Kasi may nag-advise sa akin, mag-post lang ako ng mag-upload ng videos kahit na wala pa akong AdSense na tinatawag. Hindi pa yon eh. Hindi pa ako umantong sa ganon. Basta videos lang muna. Hanggang kung merong mag-appreciate ng videos ko, that's fine.
at least mababantayan nila yung changes, makikita nila yung changes. So kung type ninyo itong klase ng video ko about life, mga talk lang, chika-chika lang. Yeah, please like and subscribe. Siguro kahit paano mapapansin ako. Anyway, kulang sa pansin, hindi. I mean, ito lang gusto kong libangan kasi ako gusto kong, may plano akong gumawa ng libro pero hindi pa hinog. Mahabang proseso. I'm still writing pero nabinbin masyado dahil sa dami pa ng mga obligasyon. Daming dapat tapusin. Siguro yun nga, pag nag-retire ako, baka makaka-focus na ako ng gusto. So ngayon, nandito pa ako sa trabaho. Siyempre, ang focus ko sa trabaho muna din. Kaya yung YouTube channel, okay na yon. At least sa break ko, katulad ngayon, natutulog alaga ko, so I can make some videos. So anyway, thank you very much kung at least nagustuhan nyo ng konti yung aking mga sharing. At I wish you all well, yung health ninyo, ang safety ng bawat isa, at sana manalangin tayo ng gusto na ang ating mundo ay magbago, na maging maayos, na mawala ng mga kaguluhan, na magiging safe para sa lahat ng mga tao. So anyway, sabi nga ni Ellen DeGeneres, be kind to one another and trust God and be faithful, and you take care. See you again. Bye now.